Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, September 10, 2024. At latest update sa dalawang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa Pag-asa, itong southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong bahagi ng Luzon. Dahil dito, asahan pa rin yung paminsan-minsan na katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan, habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung generally fair weather condition lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan. Samantala, dalawang low pressure area pa rin yung binabantayan ng Pag-asa na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na malapit sa ating kalupaan ay huling namata ng Pag-asa sa layong 785 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Inaasahang kikilos ito pakanluran patungo ng Taiwan at Batanes area. Ayon sa datos ng Pag-asa, mataas yung tsansa nito na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Ayon naman sa datos ng Japan Meteorological Agency, itong low pressure area na ito ay lumakas na bilang isang mahinang bagyo o minor tropical depression. Samantala, yung ikalawang low pressure area naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,485 kilometers east of Eastern Visayas. Mataas na rin yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Inaasahan naman na kikilos ito northwestward at kapag hindi nagbago ang pagkilos ito, asahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules o sa Huwebes. Sa ngayon, ang dalawang nasabing low pressure area ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang dalawang nasabing low pressure area ay posibleng palakasin din ng habagat sa mga susunod na araw na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, dahil pa rin sa epekto nitong southwest monsoon, asahan sa Zambales at Bataan ang paminsang-minsang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Posible ang mga pagbaho, pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Dahil dito, pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala nang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot dahil inaasahan pa rin yung slight to moderate na mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw na Martes. Keep safe everyone.